Okay, so ito yung ating block. Ito yung ating pangkalang. Kung napapansin nyo, hindi siya masyadong makita. Lilihain pa natin yan para medyo kuminis. Tapos ito yon sa parting ito. Yan, kitang-kita dito. Yan yung kalang natin. Tapos ito yung mismong block. Yan. Ang ating target dyan is pagmukhain nating ito ay part nito. Parang iisang piraso lang yan. Yan. So, para mangyari yon, kailangan hindi makita yung duksungan yan. Tapos, pipinturahan na lang natin ng itim. Yan, kung napapansin nyo, ito mga ito. Yan, mawawala pa yan pag nilihan natin ng pino. Yan. Pipinturahan natin ng itim yan para hindi mahalata yung duksungan niya. Yan o, kung titingnan nyo sa parting ito, ito yung duksong niya, ito yung kalang niya. Ito yung sinasabing palaman. Tsaka ito. Para saan kaya yan? Naku po! Naku po! Ay, ito ba yung tinatawag na ano? Cheese whiz? Sukatin natin! Naku po, 10mm ang puta. 10mm! Yan. Ngayon, tatanggalin natin yan bago... Ito yan. Kaya nagkakapit yan. Gawa nito mga tornilyong ito. Yan. Yan lang. Pero itong parting ito, yan yung mga duksungan yan. 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 Tatanggalin natin yan hanggang sa part na hindi na siya masyadong halata. Fabricate natin siya ng akala mo parang part na siya nun. Ayan o. Yan. Gagawa natin ng paraan na ano, na maging isa lang siya. O, diba? Tapos ito sa loob, ganun din ang ginawa ko. Para hindi siya ano, hindi manabit o kaya kung ano mang mangyari, pati dito sa loob ganun din kakinis. Yan. So ganyan pag nagagawa, hindi bastang isasalpak mo lang, hindi bastang pag nagtama yun na. Pag sa tingin nyo merong mga impurities, tanggalin nyo yun, kasi yung mga impurities na yan pwedeng maging sanhi yan ng ikasisira mismo ng ano, ng parts nyo. At saka para pulido yung gawa nyo, kung puro reklamo rin kayo, kayo na mismo yung gumawa kung sa tingin nyo kaya nyo naman. O, ayan o. Itong mga ito, yan, katulad yan. Yan. Lalagyan pa natin ang design yan para halimbawa, ito, magmukha siyang part nito. Pag pininturahan mo siya, talagang totally wala. Kahit walang pintura, mas maganda sana. Ganyan na yan. Diba? Ayos, diba? Okay, so ang hirap kasi mag-vlog kapag ginagawa mo yan. Ang bore natin is 89. Ito ang ingatan nyo, magasgas yan. Huwag nyo masyadong ganyan-ganyan rin. Hayaan nyo lang yan. Pwede nyo yung i-compressor, patalsikin yan gamit ang hangin. Yan. Pero wag na wag nyo kakapitan yan kasi gagasgasin niya yung loob. Kaya dito ako nakakapit. Saan kayo nagkakita ang black? Pati dito. Ayan, ito. Ito yung mga water jacket niya, lagusan ng hangin ng tubig. Pati yan. Kailangan yan, makinis din yan para hindi sinasabitan ng ano. Parang ang gagawin nyo dyan is parang pagmumukhain nyo ito is part na ng block. Ayan. Ang hirap kasi mag-vlog habang nagagawa. So tapusin na lang natin ito. And dapat ito, pagmumukhain nating part siya nito. Ayan. Tapos salpak na natin. Ito, kung napapansin nyo, ito yung napansin nyo dati na meron siyang kalang na 10mm. Inipit ko muna ng tornilyo dito sa pagitan para dumikit siya ng dikit na dikit. Tapos saka ko hinangin. Kaya siya may kalang na 10mm kasi i-reface natin yung ibabaw. Nagkatama rin, ayan o. Napapansin nyo yan. Bali, i-reface yan. I-reface yan ng 4mm. Okay, so ito yung nangyari sa balancer natin. So ang ginawa ko is pinahukayan ko ito ng kaunti kasi dito natama yung sa sigunyal. Bawal ka beras, no? Tubos yung sigunyal. Bawal ka beras.
masyadong tumaas siya. Ngayon, hindi kaya natin ng kaunti, sakto-sakto lang kasi yan. Ayan. Tapos sa parting ito, kasi ito may build up. Ngayon nagba-build up yan, ang pwede niyang tamaan is itong parte na to. Tsaka ito. Yan, sa balancer. Hindi kasi ito pwedeng itong counterbalance na yan. Hindi yan pwedeng alisin. Kasi pag inalis mo yan, wala, ito yung nagsusupply ng tubig papunta sa radiator, palabas. Tapos ito naman, ito yung crankshell natin. Tinabasan din itong tabing ito. Tabas din yan. Yan yung pinaka-guide. Yan. Kasi kung hindi mo tatabasan yan, yung mismong sigunyal natin ay hindi iikot. Sabit na dito. Kasi nag-lift. Ito kasi saktong-sakto lang yan, yung guide na yan, saktong-sakto lang yan pang stock. Ngayon nag-lift tayo ng 2.5. Kakainin talaga yan. Yan. Gabol mo na yun. Okay, since inilipat natin yung pampusit-sit ng langis, yung oil passage niya, syempre nawala yun dun sa alignment, ito i-angle din. So ang angle niya is 8 to 9 degrees. Yan, so ang ginawa doon, yun kasi is passageway yan. Yan yung napusit-sit sa piston para malubricate yung piston. Yan. So since tinabasan yung passageway niya, yan. Yan. So bubutas tayong panibago. Hindi pwedeng wala yung anuhan ng langis kasi hindi malulubricate na maayos yung ating piston. Magkano yun, boss? Nag-rate? Opo. 1K. Hindi na babawasan yung boss? Yung ano?
Presyo na ano yun, sa page yun eh. Dito si konti pa. Okay, so I think hanggang dito lang muna ulit and I will be seeing you next time. Alright. Goodbye mga big bike. Goodbye. Uy, galing. Liha na lang yan, liha. Pagandahin natin. Alright.